paparanina ang pagpunliwat kan kralasihan. Kaya ang mga magurang nagpupo naman na magbakalin school supplies kan sa indang mga aki. Katakod kayan nganing aramon ta ang tamang presyuhan kan school supplies ngunyan sa merkado, makakaulay ta live si Jay Ablan, ang Provincial Director kan Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur. Diyos maray na hapon po, Sir Jay. Ay, Jessica, good afternoon. And of course, sa gabas na nag-aantabay. Sir, base po sa satuyang monitoring sa presyo kan mga school supply, kumusta po ang presyohan sa ngunyan and may mga items po ba na naglalagpas na sa SRP? Well, actually, na-receive me itong bagong price adjustment. Igwa kitang mga nag-adjust, mga around 28. And then igwaman na nagbaba, 9 na mga SKUs yan. And then 136 kani, retained lang ang presyo. So, a total of 173, pero 28 lang po ang naglangkaw, pero majority, hababa pa man giraray, or retain lang ang presyo. So, that's good news sa mga consumers lalo na po sa mga estudyante and mga nanays. Sir, habang po ba paparani ang pagbalik eskwela, may possibility pa po ba na maglangkaw o maghiro ang presyo kang school supplies na po? Actually, day na. Kasi a series of consultation has been done already. Yaon dyan itong consultation with the business sector, itong mga consumer organizations, and even itong mga agencies na involved sa Price Act. So talagang nakapako na digdi ang mga presyo. Day natin malangkaw. Sir, igwa po ba kitang o ano po ang maitataotang tips sa mga magurang and duman sa mga estudyante na din po para magswak sa indang budget and babakalo na school supplies? Well, actually, ang advice me is number 1, mag-consult sa mga estudyante or mga teachers kasi sila talaga ang nakakaaram kung ano dapat ang mga produktong dapat na binabakal. And then number 2, i-check na maray ang mga labels kang binabakal. Lalo na po kung mabakal kita katong mga crayons, ball pens, and pad paper sa mga kaakian, dapat igwaduman nakalaag na non-toxic para talaga safe po inigagamiton kang mga kaakian or mga estudyante. And then third, lalo na yaon kita sa syudad din Naga, i-compare ang mga presyo. Kasi po, dakul kitang pwedeng pagpilian and I'm sure dakul man ang mas nag-o-offer pa ni mas hababa sa SRP. And then fourth, make sure na pag nagbakal kita, maghagad po ng official receipt. Kasi ang official receipt, it will serve as your proof of transaction. So kung halimbawang may defect itong produkto na binakal, pwede po ining palitan and ang magiging proof mo kayan, itong OR or official receipt. So, always ask for an official receipt. And then, lastly, ang hagad mi is always patronize our Philippine-made products. Kasi, mayo man ibang mapadaba kang mga produkto kundi kita man lang mga Pinoy. So, always buy Filipino products. Alright, Diyos mabalos po, Sir Jay Ablan, kan Department of Trade and Industry, Camarines Sur.